ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na hindi natin malalaman kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Pero kaya nating ayusin ang lahat ng magagawa natin dito sa kasalukuyan habang tayo'y patuloy na humihinga at nakakakilos pa. Ikaw kabarangay, nag-iipon ka ba ng maraming kabutihan na maibabaon mo sa kabilang buhay? Dear Papa Dudut, ako po si Roberto pero Rob na lang po para mas batang pakinggan ang itawag ninyo sa akin. 65 years old na po ako sa ngayon pero yung kwento ko ay nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Kaya naman 59 lang po ako noon at hindi pa ako senior. Papadudot aminin ko po noong 59 ako ay wala po akong girlfriend. Kaya masasabi ko na masakit man aminin ay matandang binata ako. Wala po akong girlfriend noon at aaminin ko po na hindi po ako nagka-girlfriend kahit na kailan. Noong bata po kasi ako ay binala kong pumasok sa seminaryo kaso ay hindi naman natuloy. Sa totoo lang po ay hindi ko na din matandaan kung bakit hindi natuloy. Kaso nga po ay nawala na sa isipan ko ang manligaw kasi akala ko talaga ay matutuloy ako. Hindi naman po ako kabilang sa tinatawag ngayon na LGBT pero hindi po talaga ako nakapangligaw. Wala namang kumwestiyon sa pagkatao ko noon. Ewan kung bakit, wala ata silang pakialam sa akin. Pero hayaan na natin. Ngayon pa ba naman sila magkwekwestiyon sa edad kong ito? Papadudot, mag-isa lamang akong nakatira sa isang condo unit na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako. Mag-isa lamang po ako pero hindi naman ako masyadong nalulungkot. Kasi araw-araw lumalabas ako sa park na malapit sa amin at nagja-jogging ako kaya may mga nakikita naman akong ibang tao. Nakikita ko lang sila pero hindi ko sila kaibigan. Isa lang po ang masasabi kong kaibigan ko si Aljon. 30 years old siya noon at siya ang katabi kong unit kaya siya lang talaga ang naging kadikit ko. Mag-isa lang din na nakatira sa unit niya si Aljon. Pero wag niyo sana kaming pag-isipan kasi wala po kaming relasyon maliban sa pagiging magkaibigan. Straight na straight po si Aljon kahit mag-isa siya sa kondo niya ay may girlfriend naman siya. Hindi tulad ko na wala talaga. Mang Rob! Oh, Aljon! Anong ginagawa nyo? Hinahanap ko yung susi ko. Saan nyo nilagay? Dito sa bag ko. Kadarating nyo lang? Pahalis pa lang. May naiwan kayo sa loob? Wala. Bakit nyo hinahanap ang susi nyo? Ay, oo nga no. Pahalis pala ako. Hala, makakalimutin na kayo? Hindi, naguluhan lang ako. Pero hanapin nyo yung susi nyo, baka naiwan nyo nga. Ano ba naman akala mo sa akin? Kalalagay ko lang dito sa bag. Bakit may bag kayo? Ha? Bakit nga ba? Ay, ano ka ba? Mas naguguluhan tuloy ako. Pahalis ka ako. Magja-jogging kayo? Alam mo yan. Bakit may bag kayo? Pinagbabawal na ba? Ibig ko pong sabihin, dati naman hindi kayo nagdadala ng bag pag nagja-jogging eh. Dati yon. Iba na ngayon. Sobrang init. May dala kayong payong? Hindi ba mahirap mag-jogging pag nakapayong? Itong batang ito, may tama ka ba? Wala akong dalang payong. May dala akong tubig. Grabe kasi yung init. Ang bilis makatuyo ng lalamunan. Kaso, mahihirapan kayong tumakbo ng may bag. Hindi naman ako tumatakbo. Naglalakad lang ako. Ah, so walking lang ang ginagawa nyo. Mabilis naman ako maglakad kaya jogging na din yun. Walkathon. Alam mo, tanggapin mo na lang na jogging yung ginagawa ko. Huwag mo nang kontrahin. Binibiro ko lang naman kayo. Teka, Sabado ngayon di ba?
Aba, alam nyo pa ang araw ah. Oo naman, ano akala mo sa akin? Ang sinasabi ko, Sabado ngayon, bakit ka aalis ng bahay? May date ka? Aga ha? Hindi po. Susunduin ko si Mama. Saan galing? Sa bahay lang namin sa Batangas. Kasi ngayon ang araw na usapan namin na kukunin ko na siya dito. Ngayon na ba ang babangluksa ng tatay mo? Opo. Kaya maaga ako para nandun na ako bago magtanghalian. Maaga kasi ang padasal para kay Papa eh. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo nga po eh. Ayos lang ba sa mama mo na ngayong araw mo sa susunduin? Siyempre una ayaw pa. Pero usapan namin yun eh. Hindi mo naman siya masisisi. Opo. Dun sa bahay namin sila nagsimula ng buhay mag-asawa. Doon na ako nabuo at hanggang sa mawala si Papa. Mahirap talaga yan. Kung ako ang mama mo, ganun din ang mararamdaman ko. Nakakatakot naman po yun. Ha? Ang alin? Kung kayo ang mama ko. Loko-loko ka talaga. Kasi naman paseryoso na kayo eh. Nasabi ko lang naman ang nararamdaman ng mama mo. Ayoko naman po na mag-isa siya sa bahay. Hindi naman ako pwede dun kasi mahihirapan ako sa trabaho. Kaya mas mabuti na dito na lang siya sa akin. Total, 2 naman ang kwarto. Mabuti ka pa. Mapupuna na ang bakanting kwarto sa unit mo. Yung sa akin, bakante pa rin. Eh di sunduin niyo din ang nanay niyo. Loko ka. 10 taon nang wala ang nanay ko. Gusto mo ba pagsundo ko sa kanya? Diyan ko papuntahin sa inyo? Mang Rob naman eh. Biro lang naman yung sa akin. Nananakot pa kayo. Oh, natakot ka no? Di na kayo mabiro. O siya, baka matraffic ka pa, hindi umaabutan yung padasal. Oo nga po. Sige po, ingat. Magkasabay na din naman tayong bababa, nagpapaalam ka na. Baka pagsakay natin ng elevator, magulat ka. Mang Rob talaga oh. Tara na nga. Papadudot kinabukasan ay nagkita na naman kami ni Aljon. Ako dahil nga sa magja-jogging pero nagtaka ako kasi araw yon ng linggo. Babalik pala siya ng Batangas kasi may mga kailangan pa siyang balikan na mga gamit. Hindi nagkasya sa sasakyan niya ang mga bitbit niyang gamit ng mama niya. Ang dami daw gustong dalhin ng mama niya na puro importante dahil mga ala-ala daw yon ng papa niya. Para hindi na sila magkasamaan pa ng loob ay nangako na lamang si Aljon sa nanay niya na babalikan ang ibang gamit na siya na ang gagawa noon, Papa Dudut. Natatawa na lang din ako, Papa Dudut, at hindi ko pinagtatawanan ng mama niya ha. Natatawa ako doon sa sentimental value ng mga gamit niya. Likas na ata yon kapag nagkakaedad. Pero hindi ako. Kahit kasing edad ko ang mama ni Aljon na 59 years old din, ay walang nagiging sentimental value sa akin ang mga gamit ko. Kasi wala naman akong girlfriend. Matapos naming mag-usap ni Aljon ay hindi ko na pinatagal pa ang kumustahan namin para makalis na siya at makabalik kaagad. Ako naman ay dumiretso sa aking daily routine ng pagja-jogging. Dapat 5 ikot ako sa park malapit sa building ng kondo namin. Pero sa unang pagkakataon ay napatagal ang pagja-jogging ko. Napabagal ata ang paglalakad ko. Pero ginaganahan naman talaga ako noong araw na yon. Nagpahinga ako sa isang bench noong mapagod ako nang may matanaw akong isang babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at kung bakit at papaanong nangyari na nilapitan ko ang babae na yon at nakipagkilala ko. Hindi ko maipaliwanag samantalang hindi ko naman gawain ang lumapit na lamang basta at makipagkilala, Papa Dudut. Magandang umaga sa'yo, magandang dilag. Hindi mo hata ako natinig. Magandang umaga, magandang dilag. Sino ka? Ako si Rob. Ano pakialam ko? Tinanong mo pangalan ko, hindi ba? Wala akong tinatanong. Ano ako, si Raulo? Oo, nagtatanong ka na naman. Ewan ko sa'yo ah. May iniintay ka ba? Meron. Sino? Hindi sino, ano. Anong hinihintay mo? Hinihintay kong umalis ka. Saan naman ako pupunta? Subukan mo sa impyerno.
Sobra ka naman. Pwes, huwag mo akong guluhin. Okay. Bakit ka umuupo dyan? Bench ito, hindi ba? Ang dami naman doon, bakit dito pa? Mainit dun eh. Naiinitan ka? Sa hangin mong yan? Ako? Mahangin? Nagtanong ka pa. Hindi ako mahangin ha? Naiinitan ka? Oo. Maswerte ka. Bakit? Sinasanay ka na kung saan ka mapupunta pag natigok ka. Aray naman. Doon ka na kasi, nakita mo nang nandito na ako eh. Mrs. Pasita ba ang pangalan mo? Anong Mrs. Pasitang sinasabi mo dyan? Kasi pinapaalis mo ko. Tapos ang nakasulat dito sa bench ay donated by Mrs. Pasita. So, ikaw ito? Pilosopo ka ah. Gusto mong pagawan kita ng ganyan? Pagawa ng ano? Papagawan kita ng bato na may nakaukit na pangalan mo. Wala naman akong dinonate. Ako na nga magdodonate eh. Para hindi ka napagagawa ng pamilya mo. Sandali. Lapida yata sinasabi mo eh. Isulat mo na lang ang buo mong pangalan at kapanganakan. Ako na maglalagay ng kamatayan. Uwe, gusto mo lang malaman ang buo kong pangalan eh. Presko mo ah. Okay na yung presko, kesa mahangin. Isa lang ang suma nun. Mayabang ka. Mayabang agad. Bakit ka ba dito ng gugulo? Gusto mo ba lumipat tayo ng lugar? Bastos? Ang sinasabi ko yung tindahan na yon para mailibre kita na maiinom. Kaya kong bumili. Nakakahiya naman. Sige, tubig lang ang sa akin ha. Ang kapal mo. Ano ba ang pangalan mo? Bakit ba? Para malaman ko. Nagpakilala na ako tapos ikaw ayaw mo. Bakit? Sinabi ko ba magpakilala ka? Medyo suplada ka pala ha? Hindi medyo. Suplada talaga ako. Okay lang yan. Ay, ibang klase ka? Siguro masamang loob ka. Kidnapper ka, no? Sa itsura kong ito? Kailan mo ba huling nakita ang itsura mo? Mukha kang kidnapper. Bakit? Ano bang itsura ng kidnapper? Ah, wala kayong salamin sa bahay. Joker ka pala. Seryoso ako. Baka alis na nga. Huwag kang susunod ah, kundi tatawag ako ng pulis. Nagbabanta ka ba pag sumunod ako o nagsasuggest ka? Papadudot, yun na ata ang pinakamasayang araw na uuwi ako galing sa pagja-jogging. Para akong paru-paro na nakalabas sa kukun. Huwag pala yun, Papadudot, kasi mabilis lang pala ang buhay ng isang paru-paro. Para pala akong pawika na nakalabas sa kanyang shell. Sa wakas ay nagkagusto rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng nai-in-love, pero mukhang alam ko na noon. Na-in-love ako sa babaeng yon sa park, Papadudot. Ramdam na ramdam ko na ang babaeng yon ng aking soulmate na matagal ko nang hinahanap. At sa pagkakataon na yon ay hindi ko siya hinanap kundi ako ang nahanap niya. Ibang klase yung pakiramdam, Papadudot. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa high school at dinadamdam ko ang mga hindi ko naramdaman noon. Sabay-sabay na nangyari sa akin ang pakiramdam na nagka-crush, tapos naging puppy love, tapos naging true love. Ang hirap talagang ipaliwanag pero bakit parang mahal ko na siya. Hindi po ako nagsasalita ng tapos pero yun po ang nararamdaman ko at alam ko na siya na. Excited akong maibalita yon kay Aljon at siguradong matutuwa din yon para sa akin. Pero habang palapit na ako sa unit ko ay biglang sumagi sa isipan ko ang isang bagay, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ibigay ng babae ang pangalan niya. Pero masaya ako, Papadudot, kahit tinarayan niya ako ay masaya pa rin ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit yung babaeng yon na nakita ko sa park ang nasa isipan ko habang pauwi. Kilig na kilig ako at parang napaplano ko pa ang mga mangyayari. Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog sa kakaisip sa kanya. Ganon ako kasaya. Palapit na ako ng palapit sa unit ko nang biglang sumagi sa isipan ko ang isang katotohanan. Ang katotohanan na baka hindi ko na uli makita ang babae sa park. Saka pa lang ako kinabahan. Ang dating saya ay napalitan ng pag-aalala. Paano nga kung hindi ko na siya makita pa dahil sa inis nito sa akin
ay maaring mangyari ang iniisip kong yon, Papa Dudut. Bakit ganon? Kung naisip ko na hindi na siya magpapakita ay pwede ko naman ding kalimutan na lamang siya. Pero hindi ko magawang kalimutan siya. Noon lamang ako nakaramdam ng ganong klaseng pagtingin sa isang babae. Dati kasi, ang mga nakikilala ko ay kinakaibigan ko lamang kesa ligawan. Pero iba talaga ang babaeng yon. Halos ilang hakbang na lamang ay nasa tapat na ako ng unit ko, pero dahil sa iniisip ko ay bigla akong hindi nakahakbang. Parang namitig ang buo kong katawan. Mabuti na lamang at saktong kadarating lamang muli ni Aljon. Kakauwi lamang nito. Una ay hindi pa napansin ni Aljon ang nangyayari sa akin at nalaman niya na lamang noong batiin niya ako, Papa Dudut. Mang Rob! Suplado? Uy, ano nangyayari sa inyo? Bakit namumutla kayo? Tara, dadaling ko kayo sa ospital. Hindi na, ayos lang ako. Anong ayos? Namumutla kayo at parang ang tigas ng katawan nyo. Napagod ata ako. Kailangan ko lang magpahinga. Tara na ho, mabuti na yung sigurado. Hindi na, ipasok mo na lang ako sa unit ko. Sigurado kayo? Oo, Akin na po susi nyo. eto. Alin po ba dito? Yan yung nag-iisang pabilog ang ulo. Tara, pasok na po. Dahan-dahan lang. Ayos lang ako. Ayan, maupo muna kayo. Salamat. Sandali, ikukuha ko kayo ng tubig. Nandyan sa ref. Hindi ka magkakamali kasi tubig lang naman ang laman ng frigider ko. Parang ayos na nga kayo. Nakakapag-joke na kayo eh. Seryoso ako. Tubig lang talaga ang laman yan. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery. Ilista nyo na lang. Tapos isasabay ko na lang pag nag-grocery ako. Naku, aabalain mo pa ang sarili mo. Exercise ko na rin naman ang pagpunta sa grocery. Exercise kayo ng exercise tapos namumutla kayo. Ngayon lang naman ito nangyari. Ilang ikot ba ginawa nyo? Sakto lang. Bakit kayo nagkaganyan? Ingat din ho pag may time. Hindi naman ang pagja-jogging ang dahilan ng nangyari sa akin eh. Ho? Ano? Aljon, kanina sa park, may nakita akong babae. Oh, normal lang naman po yun sa park. Hindi, iba ito. Iba? Oo, palagay ko siya ang soulmate ko. Soulmate? Kakilala nyo pa lang. Anong pangalan niya? Yun nga eh. Anong ibig yung sabihin? Yun nga, hindi ko nalaman ang pangalan niya. Bakit? Ewan ko kung ano pumasok sa utak ko. Nung makita ko siya, para ako naging rockstar. Rockstar talaga? Oo, kasi ang cool ko eh. Oh, yun naman pala eh. Kaso parang ibang dating sa kanya. Parang ang hambog ng naging dating ko eh. Bakit naman? Kumanta ba kayo? Hindi naman. Nasobrahan lang ako sa pagka-cool. Yun lang. Kaya sa palagay ko, nagalit sa akin yun. At baka hindi na bumalik sa park. Baka hindi ko na siya makita. Oh, parang nanginginig kayo. Relax lang. Aljon, iba siya. Nararamdaman ko na siya yung babaeng hindi ko naman hinihintay o hinahanap pero dumating. Iba yun ha? Baka hindi ko na siya makita. Oh, relax, relax. Mag-isip tayo. Anong iisipin natin? Maski ikaw hindi mo siya kilala. Kung nakita nyo siya sa park, siguradong babalik siya doon. Paano kung hindi? Kinokontra nyo ang positivity eh. Ano ba dapat? Isipin nyo, makikita nyo uli siya para mag-manifest. Magkikita kami ulit. Yan! Paano kung hindi? Oh, kinokontra nyo. Magkikita kami ulit. Yan, ganyan. Isipin nyo lang. Kung hindi bukas o sa makalawa, makikita nyo siya uli. Yun ang isipin nyo. Hindi ba pwede bukas na kami magkita? Sige po, sasabihin ko sa kanya. Kilala mo siya? Hindi po. Nakakainis ka naman eh. Basta isipin nyo lang at mangyayari yon. Uuwi na po muna ako. Tutulungan ko si nanay magluto. Dadalhan ko kayo mamaya. O relax na kayo dito ha.
Papadudot nagkalakas ako ng loob sa mga payo ni Aljon. Natuloy ang tuwa ko kaya hindi ako nakapagluto o nakabili ng tanghalian. Mabuti na lamang at nandun na ang nanay ni Aljon at nakapagluto ito ng pagkain. Dinalhan ako ni Aljon at masarap ang luto ng nanay niya. Kasi kung si Aljon ang magluluto, baka iba pa ang lasa. Nung hapon ay dinalhan muli ako ni Aljon. Ganado ang nanay niyang magluto kasi unang araw niya daw doon. Kaya ang swerte ko din ang araw na yon. Kinagabihan ng patulog na ako ay baon ko naman sa pagtulog ko ang itsura ng babae sa park. Sabi nga ni Aljon, manifesting. Positibo ako na magkikita muli kami at handa akong maghintay kung kailanman ang pagkakataon na yon. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan kaya ang aga-aga ko ding nagising. Nagising ako ng punong-puno ng pag-asa. Papasok na si Aljon sa opisina kaya maaga din siyang aalis at nagkasabay na naman kami sa elevator at palabas ng building ng kondo namin. Natuwa si Aljon sa aura ko. Muli siyang bumati at muling pinalakas ang loob ko. May paalala din siya na baguhin ang approach ko. Dapat maging gentleman ako. Tama siya, kaya nagpasalamat ako. Walang paglagyan ng saya ko pagdating sa park ay hindi ako mapakali. Habang nagja-jogging ay parang sinusuyod ng paningin ko ang paligid, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Pero ang tagal ko nang umiikot at naghahanap pero hindi pa tinatamaan ng paningin ko ang taong hinahanap ko. Ang nangyari ay nahilo lamang ako sa kakalingon. Ayoko mangyari ang nangyari ng gabing yon kaya pinilit kong mag-relax at lumakad ng dahan-dahan habang nakayuko. Umupo ako sa isang bench. Dahil nga sa nakayuko ako ay hindi ko napansin na may nakaupo pala sa kabilang dulo ng bench. Napalingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang taong hinahanap ko. Hindi ako makapaniwala, akala ko ay dala lamang ng hilo kaya parang nakikita ko siya. Pero totoo pala. Saka ko napansin na tulala siya at parang ang lalim ng iniisip. Kaya hindi din niya ako napansin. Pero sa gulat ay mapapasigaw ako na ikakainis niya naman, papadudot. Manifesting! Ano? Ay, sorry. Ano na naman ang kailangan mo? Anong manifesting ang sinisigaw mo? Totoo ka ba? Ikaw lang naman ang peke dito. Sorry ha. Sorry saan? Sa ginawa mo ng isang araw o dyan sa ginagawa mo ngayon? Pareho. Mabuti naman marunong ka palang mag-sorry. Nabigla lang ako nung nakaraan. Wow naman! 10 minuto mo akong binuwisit tapos nabigla ka lang? Inurasan mo? Ayan, nagsisimula ka na naman ha. Hindi, nagtatanong lang ako. Parang ang bilis kasi nating nagkausap nung araw na yun eh. So ngayon ang sinasabi mo, sandali mo lang ako binuwisit nun? Hindi naman. So matagal mo akong binuwisit? Ha? Oo, siguro. Hindi ka sigurado? Kung sasagot ka siguraduhin mo. Hindi yung ang dami mong palusot. Palusot? Ay basta! Pinatawad mo na ba ako? May nadinig ka na ba? Wala pa. Pues, edi hindi pa. Patawarin mo na ako. Pag-iisipan ko. Gusto mo, puntahan kita sa bahay mo at doon ako mag-sorry? Ay, wag na. Pinapatawad na kita. Ay, salamat. Subukan mo lang ulitin yung kayabangan mo at ewan ko na lang. Bakit? Anong gagawin mo? Kakasabi ko lang, ewan ko, di ba? Paano ako makakabawi sa'yo? Magsimula ka sa pananahimik. Gusto ko ng katahimikan. Oh, sige. Nananahimik ako tapos guguluhin ako tapos magyayabang? Paano ako makakapag-isip nun? Ano yon? Sabi ko tahimik, di ba? Pero ikaw yung may sinasabi. Maingay ako? Hindi. Ang ibig ko sabihin, baka naman pwede tayo mag-usap. Pangako, hindi na ako magiging presko. Oo nga eh. Nung nakaraan, habang init na init ang mga tao dito, ikaw lang ang presko. Sorry uli. Ano ba itatanong mo? Ha? Ay, meron. Ano nga?
Una, ano bang… Sandali. Una? Ibig sabihin marami ang tanong mo? Konti lang naman. O siya, anong unang tanong? Anong pangalan mo? Skip muna tayo dyan. Doon muna tayo sa susunod na tanong. Anong PIN number ng ATM mo? 459003. Hala, bakit ko sinasabi? Ayan, napatawa na kita. Huwag kang kampante. Balik tayo sa unang tanong. Anong pangalan mo? Next question. Tagasan ka? Malapit lang dito. Yung pangalan ko sa kana. Kung gugustuhin ng pagkakataon na magkita ulit tayo, ibig sabihin, kailangan ko nang sabihin ang pangalan ko. Malay mo, bukas na yun. Ay, kailangan ko nang umuwi. Huwag kang susunod kung ayaw mo bumalik inis ko sa'yo, ha? Hindi, dito lang ako. Mag-iingat ka. Papadudot nang pinatawad ako ng babae sa park ay masaya na ako. Nadagdagan pa ang saya ko noong kinausap niya ako at habang iniisip ko ang usapan namin ay doon pa lamang sumagi sa isipan ko ang sinabi ng babae. Magkikita daw kami at malay ko daw kung kinabukasan yon. Sa pagkakaintindi ko ay parang sinabihan niya ako na pupunta uli siya doon sa park kinabukasan. Walang paglagyan ang saya ko pero sa pagkakataon na yon ay totoo na. May dapat na talaga akong ikasaya at hindi yon gaya ng dati na isang ilusyon lamang. Hindi ako tumayo kaagad sa kinakaupuan ko kasi baka pag tumayo ako ay makita niya at isipin niya na susundan ko siya at magalit na naman siya. Ayoko nang mangyari yon, Papadudot, kaya nagpalipas ako ng ilang sandali sa bench kung saan ako nakaupo. Dahil sa saya ko ay halos 1 oras na pala akong nakaupo doon. At noong maisipan ko na ngang umuwi ay sobrang saya ko. Pagdating sa bahay ay inspirado ako kaya nagpatugtog ako na wala sa utak ko na may kapitbahay pala ako. Napakalakas pala ng pagpapatugtog ko. Nagulat ako nang may nagkakalabog sa dingding sa kabilang unit. Sumisigaw ito at galit dahil sa ingay. Agad kong hinanaan ang tugtog at sobrang hiya ay pumunta ako sa kabilang unit. Yon ang unit nila Aljon. Nahihiya man ay kinatuko ang pintuan, hindi ako pinagbubuksan kaya humingi ako ng pasensya sa labas. Biglang may sumigaw sa loob at umalis na raw ako sa tapat ng unit nila Papadudot. Boses babae yon. Mama ni Aljon at ang ibig sabihin ay wala si Aljon sa kanila dahil kung nandun yon ay nilabas na niya ako. Nakakahiya talaga, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, parang natabunan ng hiya ang kasayahan ko dahil sa nagawa ko. Ayaw kong labasin ang mama ni Aljon at naiintindihan ko naman at baka natutulog pa siya noong nagpatugtog ako ng pagkalakas-lakas. Hindi naman ako madalas na nagpapatugtog at paminsan-minsan lamang at yun ang unang beses na nakapagpatugtog ako ng sobrang lakas. Hindi ako mapakali, Papadudot, kaya doon lang ako pumwesto sa tapat ng unit ko at naglabas ako ng silya. Hihintayin ko si Aljon at gusto ko siyang makausap bago pa sila magkausap ng mama niya. Hindi naman sa magpapalusot ako, gusto ko lang sana na madinig niya na muna ang paliwanag ko bago sila magkausap ng mama niya. Sa wakas ay dumating na si Aljon at nakangiti agad ito at malayo pa lamang ako ay bumati na siya. Mas nahiya ako dahil baka masira ang araw niya sa sasabihin ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko kaagad sa kanya ang buong nangyari, Papadudot. Mang Rob! Aljon, mabuti nandito ka na. Bakit po? Kanina pa kita hinihintay eh. May magandang balita? Hindi maganda eh. Pangit? Oo, Hindi nyo nakita yung babae sa park? nakita ko. Ibig nyong sabihin nagalit na naman sa inyo? Nagbaka-gentleman ba kayo? Oo, sinunod ko ang payo mo. Ano po nangyari? Hindi naman tungkol sa babae sa park ang sasabihin ko. Tungkol saan po? Sa mama mo. Teka,
Huwag niyong sabihin Huwag sabihin ano. na may gusto kayo sa mama ko. Uy, mamaya madinig ka ng mama mo lalong magalit. Kung wala lang kayong nagustuhan na babae sa park, irareto ko talaga kayo kay mama eh. At least sigurado akong mabait kayo. Oo, iba kasi talagang nararamdaman ko sa babaeng yun sa park eh. Naintindihan ko naman po. Ang akin lang naman eh kung wala pa sana kayong nagugustuhan. Pasensya ka na. Nako, wala pong problema. Hindi ko po ipinipilit. Naiintindihan ko kayo. Salamat. Teka, ano pong tungkol kay mama yung sasabihin nyo? Tsaka may nasabi kayong baka lalo siyang magalit. Oo eh, Ano pong nangyari? kasi kanina sobrang saya ko. Nawala ko sa sarili ko. Pag uwi ko, nagpatugtog ako ng malakas. Hindi ko talaga sinasadya. Ayun, naistorbo ko mama mo, nagalit tuloy. Ano pong sabi niya? Wala, Wala siyang sinabi? Paano nyo na lamang nagalit? kinalabog niya yung dingding. Ewan ko kung anong gamit niya pero dinig na dinig ko sa unit ko eh. Pero hindi nyo siya nakausap? Hindi pa. Kahit nahihiya ako, pinilit ko kumatok sa pinto ninyo para humingi ng dispensa. Kaso hindi niya ako pinagbuksan. Sumigaw lang siya na lumayo daw ako sa tapat ng pinto ninyo. Nako, pasensya na kayo kay mama ah. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman kayo. May ganun talaga. Minsan nawawala tayo sa sarili natin. Kaya may nagagawa tayo na hindi sinasadya. Nahihiya ako sa mama mo. Kaya inunahan na kita para makapagpaliwanag kagad ako. Hayaan nyo, aayusin ko yun. Pero wag na po muna ngayon. Kilala ko si mama eh. Pag mainit pa ang ulo, dapat wag munang kausapin. Salamat at naintindihan mo. Opo naman, basta wag na kayong mag-alala. May gusto pa sana akong sabihin. Sige po, ano po yun? Nakausap ko na yung babae sa park. Talaga po? Nice! Effective yung payo mo na magpaka-gentleman ako. Sabi sa inyo eh. Yun nga lang, hindi ko pati nakukuha ang pangalan at hindi ko alam kung saan nakatira. Napakailap niya. Oo nga eh. Pero at least nakausap nyo na. Ibig sabihin na wala o nabawasan ng galit niya sa inyo. Napakasaya ko nga kanina. Kaso ayaw ko ipahalata at baka matrigger na naman ang galit niya. Tama kayo dun. Ito pa ang hindi mo kakayanin. Naku, kinakabahan ako ah. Ano po ba yan? Magkita daw kami bukas. Ha? Oo! Sinabi niya na gusto niya makipagkita bukas? Pero ayaw pa sabihin ng pangalan? Hindi niya naman sinabi ng direkta. Pero nagparinig siya na malay ko raw magkita kami ulit bukas. Yun na yun. Tamang hinala nyo. Makikipagkita nga siya. Pero matanong ko lang kayo. Ano yun? Dati unang kita nyo pa lang. At kanina yung pangalawang beses. Paano nyo nasabi na mahal nyo na agad siya? Sa totoo lang, hindi ko din talaga maipapaliwanag. Basta ang alam ko, siya na ang babaeng bigay sa akin. Nakakatuwa naman. Basta, nandito lang po ako kung may kailangan kayo ha. Oo, salamat talaga sa'yo ha. O siya, sige na, pumasok ka na. At baka hinahanap ka na din ng mama mo. Balitaan kita ulit bukas. Good night. Sige po. Good night. Papadudot mabuti na lamang at naintindihan ako ni Aljon sa mga paghingi ko ng dispensa at pagpasensyahan ko na lamang daw ang mama niya. Kasi baka kakalipat lang kasi kaya naninibago pa sa lugar. Sinabi niya nakakausapin niya na lamang ang mama niya at siya na ang bahalang magpaliwanag. Kinabukasan syempre nagkasabay na naman kami ni Aljon. Bungad niya kagad sa akin ang pinag-usapan nila ng mama niya. Actually po ay hindi naman daw nagsalita ang mama niya noong pinapaliwanag niya ang mga nangyari. Pero hindi din naman ito kumontra. Kilala ni Aljon ang mama niya, ibig lang sabihin noon ay hindi nito ininda ang mga nangyari. Sinabi pa ni Aljon na iimbitahan niya raw ako minsan sa kanila para doon na maghapunan. Para daw mas makilala ako ng mama niya. Pinagmalaki pa raw niya sa mama niya na napakabait ko. Doon na nagsalita ang mama niya na huwag na lang muna akong imbitahan sa unit nila para maghapunan. Ayaw niya daw munang makihalubilo kahit kanino dahil hindi pa siya handa. Dagdag pa ni Aljon na hayaan na lang daw muna namin ang desisyon ng mama niya. Open talaga sa akin si Aljon kasi pati yung sa part na pinagalitan siya ay ikinuwento rin niya. Nagbiro daw si Aljon sa mama niya na total 1 taon na itong biyuda, baka gusto na nitong mag-asawa. Hindi magandang biro sa mama niya yon kaya ayon,
hindi daw siya pinansin ng buong gabi. Pero noong palis na si Aljon kinabukasan para pumasok sa trabaho, pinagluto raw siya ng almusal. Bagamat hindi pa siya kinakausap ay nagbili na ito at nagsabing mag-ingat siya, Papa Dudut. Natuwa si Aljon sa mga nangyari. Alam niya na pag uwi niya galing trabaho ay wala na ang tampon ng mama niya, pero Papa Dudut, masyado atang advance ang saya ko. Kasi buong maghapon kong hinanap yung babae sa park pero hindi ko siya makita. Hindi na ako nakapag-almusal at tanghalian sa kakahanap sa kanya. Padilim na noong mapagdesisyonan kong umuwi na. Hindi ko nakita ang babae kaya sobrang sama ng loob ko. Niloko niya lamang pala ko. Pwede niya naman akong diretsuhin pero bakit niya ako pinaasa? Dahil sa pagod, gutom at sama ng loob ay parang hindi maganda ang naramdaman ko. Noong malapit na ako sa pinto ng unit ko ay tuluyan na akong nabuwal. Mabuti na lamang talaga ay paakyat na rin si Aljon at nakita ako. May malay ako pero kahit ulo ko ay hindi ko maiangat dahil sa panghihina. Binuhat ako ni Aljon nang nakayuko, Papa Dudut. Mang Rob! Ano nangyari? Aljon, Sandali, dadalhin ko kayo sa ospital. nahihilo ako. Huwag na kayong magsalita. Halika kayo, bubuhatin ko kayo. Ayan. Dahan-dahan po. Anong nangyari? Hindi ko alam. Nakita ko siya nakahiga dyan sa hallway. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Ma, sandali. Itatakbo ko siya sa ospital. Sasama ko. Sige po. Aljon, Huwag muna kayong magsalita, Mang Rob. May sakit ba siya? Wala akong alam na sakit niya. Malakas naman siya eh. Kanina lang ang sigla niya eh. Nakayuko siya. Hindi ba dapat itingala siya? Baka nahihilo siya. Hayaan na lang muna natin siyang nakatungo. Ay, ganun ba? Nahala, sige. Mang Rob, relax lang kayo. Siya ba yung kapitbahay mo? Opo, Mama. Kaibigan ko po siya. Bakit ganyan ang suot niya? Nagja-jogging po kasi siya tuwing umaga. Pero gabi na. Ibig sabihin, hindi pa siya nagpapalit. Oo nga po. Ano bang nangyari sa inyo, Mang Rob? Dahan-dahan, Mang Rob. Isasakay namin kayo ni Mama sa kotse. Kumusta anak? Kaya mo ba siya? Opo, Ma. Naku, ano kaya nangyari sa kanya? Mang Rob, isasakay na namin kayo sa loob ng sasakyan, ha? Dito na ako sa likod, aalalayan ko na siya. Okay po, Ma. Aljon, Nandito po ako. Rob? Kilala mo na si Mang Rob? ikaw? Nagkakilala na kayo? Bakit mo ko niloko? Sabi mo, pupunta ka sa park. Sandali, naguguluhan ako. Siya yung babae sa park. Si Mama? Oo, Pasensya ka na. Hindi kita niloko. Pupunta talaga ako sa park. Kaso nagkasamaan kami ng loob ng anak ko kaya hindi ako makakilos ng maayos. totoo ba yan? Oo. Si Mama yung babae sa park? Kasasabi ko lang, di ba? Ibig sabihin, Ma, lumalabas ka na rin pala? Hindi ko po kine-question ang paglabas nyo, ha? Gusto ko nga mamasyal kayo at hindi magmukmuk sa unit kapag pumapasok ako, eh. Sa park kasi nakakapag-isip din ako. Hanggang makilala ko nga itong makulit na matanda na ito. Grabe ka naman sa matanda. 59 lang ako. 59 na din si Mama. Huwag ka nang sumagot dyan. Mag-drive ka na lang. Opo. Siguro naman ay sasabihin mo na ang pangalan mo. Cindy. Hasinda, pero Cindy na lang. Ikinagagal akong matinig ang pangalan mo, Cindy. Mang Rob, ayos lang kayo? Anong nangyayari sa'yo? Malapit na po tayo sa ospital. Hindi ko na yata kaya. Hindi na yata ako aabot sa ospital. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. May gusto lang akong hilingin bago ako mawala. Tumigil ka nga, hindi ka mawawala.
gusto kong sabihin sa'yo. At sa harap ng anak mo ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Bago man lang ako mawala, sana'y sagutin mo ako. Ano ba naman yan, Rob? Anong sagot mo? Oo na, sinasagot na kita. Salamat. Matatahimik na ako. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Eto na, papasok na tayo sa parking ng ospital. Rob! Papa Dudut, obvious naman na hindi talaga ako namatay. Kasi eto at nailalahad ko pa ang kwento namin. No-over fatigue lamang ako at ang sabi ng doktor ay magpahinga lang daw ako ng maayos. Kaya matapos ang overnight sa ospital ay pinauwi na ako. Dahil sa wala akong kasama sa bahay ay binabantayan ako, hindi ni Aljon. Noong papasok na siya sa trabaho ay pinalitan naman siya ni Cindy. Sobra ang pag-aalaga sa akin ni Cindy. Hindi siya yung babae sa park na masungit at suplada. Napakabait talaga niya. Totoo na nahihirapan ako noong araw na itinakbo nila ako sa ospital. Idinagdag ko lang yung mamamatay na ako. Kasi ayaw kong sayangin ang pagkakataon na yon. Mahirap na kasi baka mamaya ay mawalan ako ng malay, kaya naman sinamantala ko na lamang natanungin ang nararamdaman ni Cindy para sa akin. Nakakatuwa ng babaeng masungit at ang babaeng suplada sa kabilang unit ay iisa at yon ay ang babaeng minahal ko noong una pa mang kaming magkita. Siyempre kung masaya ako ay mas masaya si Aljon dahil una gusto niyang bumalik ang saya ng mama niya na halos 1 taon nang malungkot at pangalawa ay yung tukso niya na maging kami ng mama niya ay nagkatotoo. Makalipas nga po ang 1 taon ay nagpakasal na kami. 60 na kaming pareho at masaya ako at nagkaanak pa ako. Napakabait ng anak kong si Aljon. Kahit na hindi ko kadugo ay kapuso ko naman siya. 6 na taon na kaming magkasama ni Cindy sa ngayon, madalas pa rin akong mag-jogging pero kasama ko na ang aking stage wife. Kasi konting pawis ay pupunasan niya na kaagad ako at pag napapansin niya na napapagod ako ay papaupuin niya ako at paiinumin ng tubig. Spoiled ako, Papa Dudut, at masaya ako sa itinatakbo ng buhay ko. Hindi ko din naman pinigilan na dumalaw si Cindy sa sementeryo at sinasamahan ko siya. 6 na taon na kaming masayang dalawa at minsan nga ay sinasabi ko kay Cindy na magtampuhan naman kami para maiba naman. Naiinis na lamang siya tuwing gumaganon ako sa kanya. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa sa masayang kwento ng pag-ibig ko at nawa marami pa kayong kwento ng mga kabarangay natin na maitampok sa Barangay Love Stories. Nawa patuloy na manguna ang Barangay LS 97.1, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rob. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.